Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Sa atong video karon guys, maminaw ta og pulong sa Ginoo na ipahatod sa ato ni Sister Gina Tebilio na hitungod sa pagtuo nga namuhat. So yun guys, naway ma-bless kayo at ma-inspire sa message sa pakinggan ninyo ngayon. Panoorin nyo ito. So ato sa pagpakpakan ng atong buhing Diyos. So palihog sa pagtindog para sa atong pagkasugdan. Basahon nato ang scripture, faith in action. So atong pagbasahon ang pagtuo nga namuhat nga mabasa nato sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 22. Pagbasahon nato, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagmati sa pulong sa Dios. Tinuon tumana kini. Ug atong pagbasahon ang Isaias kapitulo 6 bersikulo 8. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang wadto alang kanamo. Magampo kita, mahigugmaon nga mahal, dalaygon ka ni tapna sa kagabiwon. Ikaw ang gipasalamatan, gipasidunggan, tungod kay takos ka ang ngayan nga pagabasimbahon. Lord, ania ako Lord nga imong ulipon, magpaubos. Tabangi ako Lord God nga magdala sa imong pulong. Salamat sa opportunity Lord God. Ingon man Lord, wala akong mahimo kung wala ka sa akong kuliran. Sa matag pulong Lord nga mugawas sa akong baba, kini nagagikan diha kanimo. Lord, palamdagi ang matag usa, kapag ang matag kasing-kasing Lord God. Nga kining pulong nga mugawas sa akong bababa Lord God. Makabatong kini ang Lord o kaluwasan sa matag usa kanamo Lord. Ingon man Lord, ikaw ang gipasalamatan Lord sa grasya sa kinabuhi, sa divine protection, sa divine mercy. O kini Lord siliwi sa humiling nga mong dugo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maigsoon ko ni Kristo. So atong pagkahisputan mo ang hugot na pagsalig. Atong mabasa sa Santiago. Kini gapasabot nga mao nga kinahanglan kung adunay kitay hugot na pagtao o pagsalig, ato gud kini atumanon ang pulong sa Dios. Ingon man tungod kay pinili man kita ug dinuhugan kita sa atong Ginoo, ato gayud ipaambit ang pulong sa Dios. Labi na sa mga tawo nga uhaw sa pulong ug nabutahan. So karon atong pagahimay-himayon maong kining faith in action o kining here I am, send me. So una mo ang prayer, mo ang pagampo. Nga mabasa nato sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 7. Atong pagabasahon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Ug ang kalipay sa Dios nga dili matungkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug una-una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Dalaygon ang Dios. Mga igsuon, sayop kita nga ang pagampo very powerful. Diba? Pero sa atong ginabasa sa pulong sa Dios, ang pagampo kawang kinitanan kung dili nato kinasing-kasing ang atong pagampo. Kumbaga ang atong pagampo scripted lamang susama sa pagpangadji nato sa kanang amahan namo, diba? Ang amahan namo which is pattern man gud kana. So dili jud siya kinahanglan nga atong abalik-balikon kay ang kanang amahan namo nga naa ka sa langit. Pagdayon ang imong ngalan, bot pasabot ani mga igsuon ko, kinahanglan nga ato siyang ilhon kung sikinsa siya. Dili sa ingon nga atong balik-balikon ng sampiton, kumbaga ato siya ilhon nga, Lord, ikaw makagugahom sa tanan, tag-iya ka sa tanan, walay imposible diha kanimo, ikaw makubuhat sa langit ug sa yuta. Busa kita mga anak sa Dios, kung kita magtutuo ni Kristo, aduna kitay kahadlok, aduna kitay
ligon nga pagtuo sa atong buhing Dios. Ingon man asa yung gingon nga pagdaygon ang imong ngalan moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa langit ug sa yuta. So kani magsuon kini pa lang kaning ato ang mga kita kay tawhanon man ta adunay tay mga desire no adunay tay mga tinguha. So kaning atong mga pangandoy kalibutanon lamang kini. Then kaning atong mga pagampo kung dili man itugot sa Ginoo meaning dili pa atong right time, dili pa gyud kini mo ang atong panahon. So time will come nga ihatag yun sa Ginoo busa naagyod tay gitest atong pasensya gitest gyud unsa asa ta kutob busa padayon lang ta mga igsuon ko unsa man wala pa gyud gihatag karon dili lang gyud ta mawadag paglaom kay ang Ginoo sayod man siya sa atong kuan kasing-kasing nakakita man siya kanato unsa gyud kani ato ang mga binuhatan kung deserve gyud kita nga itugyan ba kini kanato. And then akong kani usa pa kani atong pag-ampo ato gyud yung i-surrender sa Ginoo i-submit gyud nato tanan ato gyud i-acknowledge ang Holy Spirit ato gyud siyang i-welcome kay kani atong pag-ampo kawang man gyud kining tanan kung wala gyud ang presensya sa Ginoo basta na kitay pagtuo pero wala sa buhat mo nang useless gyud kini kung kani atong mga gipangbuhat kumbaga kuan nang ba murag ato lang gibaya-baya wala jud nato gitagaag meaning. So ato yung paninguhaon na kanang ato ang pagkuan sa Ginoo nga mag-glorify si Lord sa atong pagkinabuhi. Usa pa kanang kasayod man kita nga kung unahon natong Ginoo sa tanang natong mga giampo it will palos man no. So kinahanglan gyud ita priority nato ang atong buhing Dios. Amen ba? Amen. So karon dili jud ta mag-wasting time na samtang karon no kay ang kuan kalaban nato karon kay double time naman. So paninguhaon gud nato nga kita pod dili kay double time lang ato mag-exert effort jud ta para sa Ginoo. So ato isunod mao ang repentance mo kini ang paghinulsol na mabasa nato sa Lucas kapitulo 13 versikulo 3 natong pagabasahon. Dili sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mibiya sa inyong mga sala mga matay usab kamong tanan sama kanila. So repentance without change is just a performance. True repentance is shown through action, not words. Saying sorry means nothing if your behavior stays the same. Magsuon ko, sayod man kita na grabe ang gugma sa Ginoo kanato. Gitagaan pa ta niya og chance nga magbago. Busa ang Ginoo gayud ato yung ikinabuhi. Labaw sa tanan kanang akong tagaag by example kaning mga panghitabo karon. Susama sa mga corruptions, diba? Sa mga natural disaster, ingon man sa mga spiritual blindness. Una ang kuan, ang natural disaster. God kanang justice prevail na bitaw gyud. Kay ngano blessed na kayo kay ngano naagod ang gugma sa Ginoo nato bisan na sinatian natin ang katalagman giwindingan ta sa Ginoo meaning gitagaan tag nag-chance nga sa dili pa moabot si Jesus Christ baka panghinuklog pata makapangal patag pasaylo sa iyaha. So sa panghitabo karon din kita kanang nag-uulta kay tungod kay grabe ang mga panghitabo nga daghan og lawadag kinabuhi panimalay giuyog gid sa Ginoo tungod kay kita makakasala given na gyud adunay punishment. So di ba sama sa mga corruption o tingnan mo gikuan na sa Ginoo giprevail na gyud niya grabe gyud ang Ginoo kay gani katong mga kuan kanang mga bridge na nagakolapse tapos kato ilahang mga
nga mga infrastructure nga katubitaw na ay mga gisaking lang ng mga siminto gipakita dyan sa Ginoo unsa gyud kakuan ang mga politician, di ba? Nakita gyud mismo tong naka patong-patong lang nga dili gyud substandard gyud nga ilang pagkahimo. So, grabe yun ang Ginoo, kumbaga namuhat siya. So, this is the right time na yun na dili yun nga buot gusto nga ang mga katawhan maulipon buhat sa dautan. So, kini palang dako na yun ni nato og kaluwasan kay sa dili pa moabot ang Ginoo. Naanata nakapangayo na tagpasaylo. Depende ra gyud nato na kung ato bagyon isikasing-kasing, ato bagyong panunghaon nga mahigban ta sa atong Ginoo sa iyang pagbalik. Then karon akong himay-himayon ning bahin sa paghinursol, adunay tulo ka tema sa paghinursol nga una transformation mao ang kausaban. Na mabasa nato sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 19 ngadto sa 20. Atong pagabasahon. Busa paghinusol kamo og ibalik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog. Gikan sa Ginoo unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. So atong palakpakan ng atong buhing Diyos. So God give us power gitagaan kita o ang gahom sa Ginoo aduna gyoy nagkapamuhat gyud kanato ingon man nga atong mga kinaiya kaniadto muna ato nagyod nga pagka wadon o karon kita magabago muna ang Ginoo nga the old has gone, the new has come. So mga igsoon ko kini pala nga maong pulong ang paghinulsol. Ang paghinulsol kay importante gyud sa atong kaluwasan, ang atong espirituhanong pagkinabuhi. Kay kita magpabilin sa interes diri sa kalibutan kung gauna-una lang ta sa kalibutan ng butang, wala mahibilin gyud ta pag mubalik ng atong buhing Dios. Mao nga ato gyud paninguhaon nga karon pa lang manikamot gyud ta nga magbago. Lisod man grabe ka naro, grabe ka lisod sundon ang dalan sa Ginoo kay daghan kayo mga requirements nga ato i-comply. Pero kung tinguhaon nato ang kaluwasan, wala yung posible gyud. Munang maski sa akong kaugalingon, grabe Lord, muna usahon nga mag-meditate ko, mag-reflect, daghana makagmabawal Lord, oy makasud ba ko sa imong gingharian? Kaya gani sa 10 commandments pa lang, sipit na ako daan na. So sa pala sa uban nga mga daghan kag mga bawal, munang kita magbinantayon jud ta magisuon ko sa atong mga binuhatan, dili lang sa atong mga at sa atong binuhatan sa una-una ug sa pulong. Munang karon pa lang maghinuklog na kita. So atong isunod mao ang forgiveness, kapasayloan. Nababasa nato sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 13. Pag pinailubay kamo o kundo na kamoy mulo, bato kang bisan kinsa kaninyo pag pinasayloay kamo sa mga gipasaylo kamo sa Ginoo. Mga igsoon ko, kita kay tawhanon man, given na gyud nga aduna tay mga hinanakit, aduna tay mga kasakit o unsa pa kasuko sa atong katawo, dili jud na kalikayan kay tawo man kita no. So naa jud time nga masukuta sa atong katawo murag ang gusto nato mahitabo nga pakamatyan kining tawhana o mamatay man, so what kung kuan dili mo magtingganay. Pero dunay kita kahadlok sa Ginoo, ang Ginoo kumbaga naa na sa ang Holy Spirit nagapuyo na sa imong kasing-kasing, aduna kanay guilt na aduna kanay konsensya, kumbaga dili na kita makatulog nga
kanang adunay kitay kaaway labi na sa atong mga bana nga di kalikayan nga naatay mga misunderstanding ingon man kami ninik di jud kalikayan nga magiaway mi na jud time nga magtawag ng Jeremy kay nay mga kuan ba misunderstanding pero ako na jud gitinguha na jud ninig nga at the end of the day amo jud resolba ang problema kay unlike before nga wala kami na snatch wala kami nakabasa sa pulong sa Ginoo grabe moabot og 3 months ang amo walay pagtingganay kauban na mi sa panimalay pero murag alien magwa mi ilhanay na magiaway pa may kulang na lang mag-sparring duha pero sa gugma sa Ginoo sa grasya sa kinabuhi sa Ginoo akong pasalamat jud kay himasmasan na jud ming duha ni Nick naaman ang panag-away pero naa ang proseso nagpamuhat jud ang Ginoo sa mong kinabuhi unlike before na grabe gusto ko na mo surrender pero sa grasya sa Ginoo mo nang praise the Lord jud ko anak usapa ato gyong release ang atong kasuko ato jud i-surrender sa Ginoo kay kaning ato ang kaluwasan kita ra man gihapon kay ikaw mismo may makaluwas sa imong kaugalingon duyo sa imong pagtuo sa imong pagampo kung wala sa buhat kawang ka ng tanan busa paninguhaon jud nato kay ang Ginoo gipakamatyan ta sa grasya ug kaluoy sa Ginoo gihimo niya ang tanan para sa atong kaluwasan sa kinsa bata nga di ta makapasaylo sa atong isikatawo di ba mo nang dapat puta makonsensya busa paninguhaon jud nato nga usa mo balik atong Ginoo wala tay kaaway para dili puta magalakaw na magtagbo nga murag mulingiw puta maayo gud yung wala tay kaaway ba sa atong isikatawo mo nang pasaylo ayo ta karon atong isunod mao ang call to action panawagan sa action nga mabasa sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Hinuon tumana kini. Grabe, igo tani no? Nagbasa man kita sa pulong sa Ginoo, namati kita kanunay sa mga gospel sa atong beloved pastor but then kutubra nato wala nato gi-spread ang gospel of God sa gingon sa Biblia na go and make disciple and baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit but then wala nato nahimo so grabe mga igsoon ko kumbaga gihimo ang tanan sa Ginoo pero kita mismo wa gyud ta nakapanglakang para sa akong kalingon lang ha except sa uban kay kami ninig gusto man ako murag akong usang paan ako gusto mulakang pero usa murag ata sa bante kay struggle among pamuyo lisod ko mulakang kung ang among pamuyo dili pa ingon nga solid di pa ingon ligo ng among pagtuo ingon man ang among pamuyo adunay pa mga gipangbagyo kami wa pa may totally recover ayo sunod pa among kinabuhi muna ako Lord basta niabot na lang pag imo pagbalik wala pa jud ko nakahatag og kanang kahimayaan diha kanimo so din pa lang nindot kaayo nga kita maging God-centered ta isip magtiayon mag-teamwork magtingrabangay ta kay dili man sa ingon nga para sa atong kaugalingon kundi para kini sa Ginoo so nga dili man ta makahimo no dali ako makonsensya ko kay nay mga kaayuhan sa mga kalibutan nga listo unya pagka sa Panginoon at sa bante ko na akong gabana po naglabaw pa na imo kung ikaw magpakakuan ka barugi mo pagkaamahan dapat ikaw mulib ka ako may mukuan na mo intercede ako mo back up ra but then mo jud gipangayon ko sa Ginoo nga tagaan mi godly knowledge and wisdom kay lisod kayo ning naiabot ta pagbalik sa atong Ginoo wala ta nagapamuhat og kanang sa iyang kahimaya busa mga igsoon ato gyud encourage ang matag usa ka nato labi na kita kay mga magtutuotan ni Kristo atong paninguhaw nga atong mga kaubanan nato nga ato silang idasig nga lilikayan ang pagpakasala o dapat adunay law nga pagtuo kay
Kristo nga ato ang manunubos. Sunod atong among salvation, kaluwasan. Mababasa nato sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9. Atong pagbabasahon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Palakpakan nato ang atong buhing Diyos, maigsoon. This is very powerful message from God. Kay balo man kita na God save us. God save us through the cross, kay crucified siya. Tungod ka nato, tungod kay kita makakasala, gihimo niya ang tanan, tungod sa iyang gugma o kaluoy diri ka nato. Ingon man, ang atong tinguhaon, ang atong personal relationship sa atong Ginoo, maging faithful ta sa iyaha, kay nganong hapit na ang judgment. So, akong tagaan o kuan, pananglit kaning atong salvation ba, kani kay gabasi ta sa maong ang salvation ng ang kaluwasan dili ni sa ingon nga sa atong ministry wala ga matter sa maong sekta, kay it's so unfair naman business sa atong individual. Our salvation gabasi min sa atong individual, kay ug babasi kini sa sekta unfair kung pananglit ang imong kauban nagasunod sa pulong sa Ginoo, pero ang uban, ang dares wala nagahimo na paghihapon sa kalibutanong interes susama sa mga kanang mga immoral nga mga kinaiya, mga binuhatan. So, pananglit lang sa mga kababainhan, sa mga nakay kaubanan sa sekta, nga kanang babayhan na nagasimba tuod sa Ginoo, pero ang iyang binuhatan na gyapon gapabilin sa kalibutan sama-sama prostitution. Prostitution. Given na yan na giluwas na ta sa Ginoo, dapat gakuptan nato atong kaluwasan. So, gatuo pa dita kay giluwas na ta sa Ginoo, eternal life na ta na luwas ta dili babasi gyapon ni sa atong binuhatan. So karon kay nalagi tawag ko na to nasa born again Christian ta, pero ang imong buhat wala hindi align sa dili align sa Ginoo. I-consider ba dita sa Ginoo? Maluwas ba dita? So, walay sikta nga makaluwas susama sa mga kanang INC nga ilang gi-claim sama sa mga Adventist nga once saved, always saved. No. Para sa ako, dili. Oo, given now saved ta. Pero dili na yung nga once saved, always saved. Kay, gabasi na sa atong kinaiya. Wala na ito gikuptan ang atong kaluwasan. Wala, laglag, yapon ta. Basta, salvation is individual. Kunya, pagpapasalamat ganita sa Ginoo sa kanunay tungod kay aniya ta diri nga ministry align sa bulaton sa Ginoo na ang pagmaymay, pagpahimangno, pagpakasaba. We're so blessed, we're so very grateful and thankful to God nga anaa ta diring dapita, naa ta diri wala ta na nasukwahi, naa ta gasubay ta sa pulong sa Ginoo. Kung diri man maigot sa pulong sa Ginoo, kini kapamatud na God's loves you. Kay di jud kalikayan niya kuan ba kana bitong tusok sa atong kasing-kasing ang maong pulong alam mura ka kuna luda nya mura ka tong adibdibon di ba, not knowing na grabe ang Ginoo sa atong kinabuhi kapanglihok na kay ang Ginoo ang Holy Spirit kay sayod man kita si Jesus Christ wala na sa kalibutan, humana siya sa iyang mission, sa iyang task. So naa na siya sa right hand of the Father. So kinsa na nagalihok karon? Di ba ang Holy Spirit na? Kaya naman sa Holy Trinity, ang God the Father to alam sa kuan, ang sa langit, ingon man ang anak kay nahuman na iyang mission diri sa kalibutan. So karon ang nagapamuhat karon mao Holy Spirit. So spirit through spirit na ta karon. Kung ikaw makakasala ka, kung gapadayon ka sa imong pagkaulagron nga
siya mo na sa nga physical kundi spiritual. Naa siya na ang gadikta niya ang espiritu sa kaulap. Busa kinahanglan nga ikasaot nato na siya ato na siyang i-deliverance kay kanang tawa na ang nagapanguniya ang kuan sa iyang kinabuhi ga-control mo si Satanas na. Busa Ginoo busa mga igsoon ko magbinantayon kita sa atong mga kinaiya sa atong pagkinabuhi. O karon atong isunod bawang conclusion. Kingdom of God. Sa mabasa nato sa Mateo kapitulo 6 versikulo 33. Atong pagbabasahon, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos. O pagkinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton. O kaguban nga mabutang, ihatag ra niya kaninyo. Amen. So, dako gyud pahimangno nato mangisuon. Atong pag-aunahon ang atong Ginoo, labaw sa tanan, iset aside sa nato ng atong mga interes pangkalibutan. Nakaroon ako, aminado po ko sa kugalingon, nawahi ang akong devotion, ako sang gruna ang akong mga houseworkers. Kay di po ko makapokus kay magbanha pa may kanunay sa akong mga anak. Basta tulad ko to, ako ang una-una, wala ko nakakonsentrate. So, din pa man dapat yun sa atong pagmata pa lang, unahon dyan ang Ginoo. Unahon dyan natin Ginoo. Kay diri pa lang unahon daw nato siya, pero paharion nato siya iyang sa atong kinabuhi. Ug ihatag niya ang tanan. So, kung priority natin Ginoo, everything will follows. Ha? So, karon pa lang, muna gingon nga, magbago na gyud ta. Manang, born again. Born again means, ano niya, atong spiritual birth niya, ang kabuuhan sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan jud nato nga naagyod kay mutrasta sa Ginoo, kay naagyod time sa iyang timing, sa iyang promises, kay naaman Ginoo sa iyang giingon nga kung musunod ta sa iya kung mutuman ta sa iyang mga pulong ug nagasunod ta ug atong gibuhat, naagyod ang ihatag yun kanina ang Ginoo ang tanan, ibubog yun niya ang tanan. So muna gingon nga, what you sow, what you reap. Kung ikaw nagbuhat kag di maayo, so expect there will be a consequences. So kung ikaw nga nabubuhat ka sa matarong, so God will give you everything for His right time, for His will, for His right place. Karon mo ay sunod nato mo ang challenge. Get ready. Rapture is coming. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 24 versikulo 36. Apan walay tawo nga nasayod kanusa moabot kadtong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak kundi ang amahan lamang. Amen. Maigsoon ko, aware ba mo sa Great Revelation? So, I am sure na kitang tanan, naanata sa pagpangandam, kay nagapamuhat na karon ang nagasugod na. Kung kamo active mo sa social media, nagasugod na ang maong kanang mark of the beast, mo ang SIM, na nag-implant na po ang rapture. So, sukot bata nga mahibilin ta nga di na tumasanatian ang rapture. Di ba kita tanan naninguha magyud nga mahiuban ta nga mag-glorified body ta. Wala jud tayo mo gakuan mo lang gani kana pa lang nga mapasok ta. Sakit na gani unsa pa kakalaglagan sa impyerno ta. Munang atog yun ang atog yung ikuan feel nato ba kung sa di kasakit nga eternal life ta maglangoy ta sa impyerno. Maigsuon ko kanang Great Revelation, grabe kana. So sa dili pa mga hitabo ang Great Revelation, mo kana ang rapture. So di ba ang rapture lami sa feeling na mahisama kita, mahiuban kita, mahiapir makut off ta.
Pero once na kita na sa ito sa kagalingon nga deserve ako Lord nga mayuban sa inyong gingarian kay paluman ta mismo, di ba? Kita kay kung kay balot ta kunsa nagasunod bata na pamuhat bata sa iyang mga gustong ipahitabo nato sa mga conform commandments niya, nag-obey bata, doon na batay kahadlok kaniya, di ba? Kung sa imong kasing-kasing para na mag-meditate ta, na reflection, munang iwan-unwan atong Ginoo, kunya ibansay-bansay nato, munang kay nagasugod na gyud magsuon ko. Susama sa mga false prophet, daghan na kayong ni-claim, daghan na kayong mga giprophesy karon nga mauna. O din pa lang nagasugod na gyud. Kunya ang pagbalik ni Kristo wala ta dili jud nato kinang kadlukan na o dili ta basta-basta mahadlukan sa gingon sa iyang pulong nga walay nasayod sama sa isang idlap lang nga mosulpot siya wala gyud kay balon si kinsa kanato busa atong kasing-kasing atong kalag ang atong espiritu atong itugyan sa Ginoo atong iandam gyud kini atong gyud i-surrender i-submit nato tanan sa Ginoo atong pagkinabuhi. Kay basin makikisama kita sa Noah's Ark, di ba sa Noah's Ark, grabe ang sa walay nituo kay Noah, pero ang naluwas ang iya lang kaliwatan. Kay og wala kitay kuan kanang ligon nga pagtuo, og wala nagapuyo ang Holy Spirit sa atong kaugalingon. Wala gyud naagyoy possibility nga laglag gyud ta busa ato jung yampo sa Ginoo nga magahari siya sa atong kasing-kasing imuon nga temple na imo nga sanctuaryo nga atong kasing-kasing ug magapamuyo siya sa atong kinabuhi. Kung mabasa nato sa Juan kapitulo 14 versikulo 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makadto samahan, kundi moagi kanako. Hallelujah. Kini pa lang nga mensahe. Grabe kini mo gyud natong atiman-an. Ang atong pagtuo sa Ginoo ipaagi sa anak ang anak siya managluwas kanato. So dili gadyo nato i-bypass si Jesus nga siya ang atong manluluwas. Moagi gyud ta iampo gyud nato ang tanan kaniya para sa atong kaluwasan. Ug dalaygon ang Dios hangtod sa kanturan. Din guys, inyong naminaw ang pulong sa Ginoo nga gipahatod sa aton ni Sister Gina Tebilio mahitungod sa pagtuo nga namuhat. Sana nagustuhan niyo yung video na i-feature natin ngayon. Kung nagustuhan yung video ito guys, please like, share, subscribe, and click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!